Kamusta Virgo? Welcome to Like a Tarot. Aalamin natin ngayon kung ano ang dapat simulan sa taong 2025. Nagawa ko na yung ano ang dapat mong iwan sa taong 2024. Panoorin nyo na lang yung video. Sa mga hindi pa nakakapanood. Itong rehabilitation, kailangan mo muna ng healing. Masyado mo nang nagamit yung energy mo sa mga negatibong dala ng iba. Magkaroon ng time and space para sa sarili at saka para maiwalay mo yung sarili sa mga negatibo. Itong card na ito ang nagsasabi na huwag mong hayaan na manaig ang toxic na relasyon or koneksyon o kaya yung negatibong kaisipan. Dapat manaig ang mas positibo na energy sa iyo. Itong card na ito ang nagsasabi, katulad ng nasabi ng mga naunang card, mas i-priority mo yung sarili mo at saka huwag mong sirain kung ano man yung mga magandang katangian na meron ka. Kasi base sa card, napapabayaan mo yung sarili mo dahil na rin sa mas nafo-focus ka sa person na alam mong tingin mong hindi na konektado sa iyo. Ang guide mo mas gusto ang best para sa iyo. Dito naman sa tarot cards, alamin natin kung anong dapat mo simulan sa taong 2025. Paalala para sa mga bagong viewers na ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang, kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo ito napanood, yun ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Judgment, Queen of Pentacles at Nine of Swords. Ang dapat mo nang simulan ay yung mga positibong desisyon. Isipin mong maigi kung masyado mo na bang pinipressure yung sarili mo sa isang sitwasyon. Kailangan na ng final judgment sa kung ano yung dapat mong bigyan ng prioridad. Pero kailangan yung sarili mo. Teka lang guys . At saka guys, mas bigyan mo ng focus yung goal mo sa buhay, yung mga plano mo. Kasi sa totoo lang, successful ka, magaling ka sa trabaho, sa negosyo, o kaya yung i-maintain yung financial mo. Simulan mo nang ibalik yung dating ikaw na positibo. Protektahan mo yung sarili mo sa mga taong nagdadala ng negatibo, katulad ng sinabi ng mystical cards. Sa career or negosyo, nakadalawang cards ka na masyado kang nag-aalala. Wala kang dapat ikaalala. Kasi meron kang magandang desisyon na nagawa sa past na may magandang epekto na sa career mo, sa negosyo or financial. Kasi nasa iyo yung card ng karma. Napipigilan yung good karma dahil na rin sa negatibong kaisipan. Mas isecure mo yung career mo o kaya negosyo. Dahil sa career or negosyo ay magkakaroon ka ng solid na pundasyon. Sa mga single, hindi pa sure yung person kung love na ba talaga yung nararamdaman niya sa iyo. Kasi meron pa siyang mga personal issues. Pero masaya siya kasi kasama ka or nakilala ka. Willing siya na nandyan para sa iyo. Yung relasyon, hindi niya pa sure
Pero ito yung masaya niyang gustong mangyari sa inyo in the future. Sa mga nasa relationship, ang ilan sa inyo, lahat ng best mo ibinibigay mo sa person mo. Napaka-ideal partner mo sa kanya. Pero yung person mo, meron siyang mental issue na kailangan niyang resolbahan sa sarili niya. Kausapin mo siya na para malaman mo kung ano yung maitutulong mo sa kanya bilang partner niya. Ace of Swords, Two of Swords, at King of Pentacles in reverse. Pwedeng ikaw ito o yung person mo na meron ng gustong tapusin na sitwasyon o gumugulo sa isip. Malapit na itong mangyari na maharap yung totoong problema sa sitwasyon o kaya sa relasyon. At kapag nakapag-desisyon na sa umpisa, makakaramdam ka ng kahinaan or kalungkutan. Kailangan mong maunawaan na nag-a-adjust ka pa lang sa situation mo. Hanggang sa unti-unti mong maunawaan na napaglabanan mo yung mga hadlang sa buhay mo. Sa financial, kailangan meron kang strategy sa mga decision mo. Kung meron ka mang financial problems, harapin mo ito. Kung meron ka mang nahiraman, resolbahan mo kahit paunti-unti. Nakadalawang cards na kasi na kailangan mag-ingat sa pagbalanse mo sa financial or paggamit. Kailangan meron kang backup plan kasi sa future, meron kang pagkakagastusan. Huwag kang madismaya kasi natural na nangyayari sa buhay natin ito. Kaya kailangan ng diskarte at saka lakas ng loob. Pasensya na guys kasi mainit na yung camera ko. Para sa ilang single, malakas yung dating mo sa potential person. Pero dahil nga sa may mga issue pa na kailangan siyang kaharapin, hindi pa siya makapag-decide kung magkaroon ba ng bagong relasyon or magstay na magkaibigan kayo. Pero hindi pwedeng ganon, kaya kailangan diretsahin mo siya. Mahirap kasi mag-start ng relasyon dun sa person na meron pang gumugulo sa isip niya. Ito yung message ng person mo pero pwede rin ipakita kung ano yung feelings mo kasi connected kayo sa isa't isa. Magaling bang mag-drive yung person mo kasi kung hindi ganon, pinakita na rin sa mga naunang cards na merong aksidenteng nangyari na kailangan yung bigyan ng pansin. May posibilidad na yung person mo, marami siyang naiisip na paraan na para malusutan kung ano man yung mga issue na kinakaharap niya. Ginagaya ka or sinusundan ka na para hindi mo siya matunugan. Merong person na meron talagang health issue na mas dapat bigyan ng pansin kasi maybe hindi ito sinasabi ng person mo sa iyo para hindi ka mag-isip ng kung ano or hindi ka mabahala sa kung anong totoong nangyayari sa relasyon nyo. Ang ilan sa inyo ito yung nagiging dahilan kaya nagkakaroon kayo ng issue ng person mo. Hindi mo siya maintindihan kung bakit nagbago. Kung hindi inabandon na yung relationship nyo, umiiwas itong person mo sa kung ano man yung pag-uusapan na patungkol sa nararamdaman niya or patungkol sa relasyon nyo. Kaya may ilan na nagpapatingin ka sa manghuhula,
o kaya online, sinesearch mo kung ano ba yung posibleng problema nyo ng person mo na hindi niya sinasabi or ayaw niyang pag-usapan. Kaya pala sinasabi ng mystical cards na i-priority mo yung sarili mo kasi nahihila ka ng negative ng iba. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, gusto mo pa rin na mas patatagin ang connection nyo ng person mo. Kaya lang yung person mo, hindi siya makapili sa kung ano ba yung gusto niya talagang tahakin na relasyon. At ang advice ng cards, huwag mong hayaan na ikaw yung manipula ng ibang tao. Hindi mo kailangan mag-suffer. Nine of Pentacles, Four of Wands, at Six of Wands. Itong mga cards na ito ang nagsasabi, kaya sinasabing huwag kang pahila ng negative ng iba, i-priority mo yung sarili mo kasi yung success na mangyayari sa iyo, nauudlot. At itong mga cards na ito ang nagsasabi na yung tagumpay na para sa iyo ay sobrang swerte. Nakatatlong cards ka na para sa stable na pamumuhay. Isipin mo kung ano yung dapat mong iprioridad at saka yung mga bagay na makokontrol mo. Mas makakabuti sa iyo na kung ano yung ibinibigay ng universe or ni God, yun ang dapat mong mas bigyan ng focus. Dahil sa base sa mga cards, kahit na swerte ka, hindi lahat mapapasa kamay mo. Kung gusto mong mapasa kamay, kailangan ng balanse at mahabang pasensya. Kaya ko sinabi yan kahit may hirapan kang makontrol, kasi minsan kailangan nating matuto or mag-risk para alam natin kung ano yung bibitawan natin. Sa kalusugan, very positive itong tatlong cards na ito na meron kang malakas na pangangatawan kaya magagawa mo yung mga gusto mo. Para sa ilang single, yung charm mo at saka yung pagiging concern mo dun sa person ang mas lalong nakapagpa-attract sa kanya. Nakadalawang cards ka na. Mas lalong naging confident at saka lumakas yung loob ng person. Ito naman yung final card. Itong Six of Swords ang nagsasabi na yung sitwasyon mo ay magkakaroon ng improvement dahil sa nakikita ng universe yung effort mo. Yung mga na-experience mo na mahirap na sitwasyon ang mas lalong magpapaunlad sa kaisipan mo. Mas lalo ka pang mag-grow at saka mas magiging maganda pa yung kapalaran mo. Meron ng tamang direksyon. Sa mga nasa relationship naman, ang ilan sa inyo, ramdam ng person mo yung totoong concern mo sa kanya. Na kahit may mga pagkakamali siyang nagawa ay pinagpapatuloy mo pa rin na pagtibayin yung relasyon nyo. Nakakasunod na siya sa gusto mo. Pasensya na guys kasi kahit yung SD card napupuno din Pasensya. At saka, mas bibigyan ng pansin ng ilan sa inyo yung relationship nyo ng person mo kung ano yung na-achieve nyo o kaya ano yung mga nagawa nyo buong araw, yung mga light na usapan. Nakadalawang cards ka na rin na ikaw yung nagbibigay lakas loob sa person mo. Ibig sabihin nito guys, ang ilan sa inyo bibigyan mo na ng time yung sarili mo or magkakaroon ng celebration kasama yung kaibigan mo. Ito naman yung nagsasabi na pwede ka namang makinig sa advice ng mga marunong makaalam ng kapalaran pero magtiwala ka rin sa kapalaran na ibinibigay ng universe. Dahil nga sa may third party na issue,
Ang ilan sa inyo, ito yung ginagawa mo, nagre-research ka. Kahit na may mga alam ka na, hindi mo pa rin ito sinasabi sa person or sa ibang tao, sa totoong nangyayari sa situation mo. At katulad ng iba na nagpapanggap, marunong ka rin magpanggap para mapagtakpan kung ano yung mga nalalaman mo. Pero dahil sa hindi ka mapagpanggap, mas iniisip mo na nasasayang yung oras mo at saka mas gusto mo nang mas makabuluhan. Kaya ang ilan sa inyo, maybe ikaw yung humiwalay sa person mo or nagkaroon ng space ang relationship nyo kasi kailangan talaga to Dahil sa meron ng person na nalilito sa kung ano yung sitwasyon na dapat kaharapin. Mas maigi na yung nagkakaroon ng space kaysa sa magpalitan ng masakit na salita. At saka may ilang Virgo na mahaba yung pasensya mo. Pinagbibigyan mo yung person mo kasi alam mo na meron pang ibang dahilan kung bakit naging ganito yung trato niya sa iyo or pag-uugali. Thank you nga pala sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi saan man kayo naroon. Ito naman yung ilan sa 12 zodiac sign na nangunguna sa reading na ito. Cancer, Pisces, Aquarius, Gemini, Taurus. Pwedeng hanggang dito sa charms makaresonate ka or hanggang sa mga tarot cards lang. Ito naman yung letra na posibleng andito yung letra ng pangalan ng person mo or letra ng pangalan mo. V, K, F, M, B, O, E, Y, H, T.